be in the presence of the Lord. Hallelujah. Lord, we are ready for you. Take us deeper, O God. Into the deep I will go with you. Submerge my feet to my head in all you. As your presence falls, I am drowned in your love. In mercy
Beyond all our dreams, Panginoon. In summits and in valleys, O God. In our highest moments and our lowest moments, you will always be and forever be more than enough for all of us. Your grace abounds. Mercy and love overflow. We thank you, Lord. We thank you, Lord. Beyond all our wildest dreams, your grace is alive in me. I'm caught in the overflow of mercy that won't let go. Oh, beyond all our wildest dreams, anywhere your grace is alive in me. Thank you, Jesus. I'm caught in the overflow of mercy that won't let go. Here on this holy ground, standing before you now, Jesus, you are more than enough. If there's one thing I know, it's how you love me so. Jesus, you are more than enough for me.
in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Lord, you hear your people. We speak Jesus in our lives, oh Lord. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus, we declare your name. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus.
it up today. Glory and praises and thanksgiving to you and to you alone. In Jesus' name we pray. Amen. Let's give the Lord the best drop offering. Hallelujah. Truly that the glory of the Lord is in the midst of us. Mga kapatid, right now, let's welcome each other and bless each other this morning, mga kapatid. Praise the Lord God Almighty. Praise the Lord, oh my.
Praise God. Good morning po sa bawat isa. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Ayan, glory to God. At truly, that this day, this is the day that the Lord has made. And naramdaman natin yung presensya niya sa ating pagpupuri. No? Bagamat maulan, but still, everyone is here and excited to be praising God today. No? And bago po tayo dumako sa ating tithes and offering, let me remind once again na tayo po ay magkakaroon ng water baptism this coming April. Just approach us for the details, no? Para po sa mga hindi pa nakapag-water baptize or baka meron kayong gustong malaman about water baptism. Ayan, you can ask our pastors about it, no? And para po sa ating tithes and offering, no? Alam naman natin that God doesn't need our money. Amen? Amen, no? Hindi po niya kailangan dahil sa Kanya nagmula ang lahat ng bagay sa atin. But we believe that God wants us to be a part of a kingdom here on earth. Yung kingdom niya dito sa mundong ito, no? By giving our tithes and offering, no? In the Bible, in Exodus, ang Panginoon po, He commanded the Israelites, no, to contribute, no, sa paggagawa ng temple. He asked them to give silver, gold, wood, and even yung service nila, mga kapatid, no? He gave them the opportunity to give and to be a part of the work that He was doing, no? And yung mga Israelita po, they willingly give, no? Sila po ay nagkaloob continually, and andun po na buong puso sila na nagbigay, no, para po dun sa paggawa ng temple, no? And kapatid, part po ng kanilang worship is giving and surrendering what they have sa Panginoon. At ganun din tayo. Part po ng ating pagsamba sa ating Panginoon is to give what He deserves. No? Andun po that we surrender yung ating offering sa ating Panginoon. At ito po ay isang pribilehiyo. It is a privilege for us to be doing it, to be a part sa ng Panginoon, no? Dahil alam naman natin, no, na ang Panginoon po, He generously give everything that we have. Wala po tayong kalakasan, wala po tayong kakayanan without the Lord helps para sa atin, no? Kaya nga ang Panginoon po ay dapat lamang nating i-honor, no? Ang Panginoon, He owns everything. Sabi ko nga, wala po tayong maipagmamalaki sa Panginoon dahil tayo dumating dito nung wala, no? And but He always provides, no? Hindi po tayo nagkukulang sa ating mga pangangailangan. And yung pagkakaloob po, it was God's way of teaching the Israelites, no, and us, no, to be a part nga po ng ating pagsamba, ng ating pagpupuri sa Panginoon dito sa mundo, no. And yung ating pagbibigay, we are surrendering yung mga valuable sa atin, di ba? We value it, yung ating time, yung ating money, but when we surrender it sa Panginoon, ito po ay nagiging offering, no? Isang mabangong samyo sa ating Panginoon. Alam naman natin that 10 in the Bible is a test, no? Merong 10 commandments, merong 10 plagues, no? And ito po, yung tithes, yung 10% of our income is a test sa atin, test of faithfulness. Hanggang saan po ba tayo magiging tapat sa ating Panginoon? Ayan po yung basis din ng Panginoon for us to be blessed, to experience yung pagpapala na ipinangako sa atin ng Panginoon. Now, we want to be blessed. Amen? No? Alam ko, we are already blessed because ang Lord po ay laging tapat sa atin. But God wants us to experience more. At yan po yung sinasabi niya sa kanyang salita. Kaya if you want, no, to experience more sa blessings ng Panginoon, andun po yung more, even the protection sa ating mga income at sa ating mga pinahahalagahan. Once we give it to the Lord, He will protect it. Kaya nga po, if we want to be protected, no, from drought sa ating mga buhay, let's be faithful in our giving. Ngayon po, let us all stand and let's give our tithes and offering in front. Ayan. And to all po na nagbibigay, naghahandog through online banking, you can
take down notes, all the account numbers sa ating screen and our GCash number as well. And please inform us mga kapatid once you do an online tithes and offering so that we can also pray for you. Sige po, let us stretch our hands sa ating mga kaloob and let's pray. Hallelujah. Once again, Lord, we thank you and we glorify you, O God, Lord, dahil you allowed us to be a part, O God, Lord, ng iyong gawain dito sa mundong ito. Salamat, Panginoon, sa mga pagpapala, sa mga opportunity na patuloy mong pinupour out sa buhay ng iyong mga anak, O God. Tunay nga po na ikaw ay dakila at tapat and help us, O God, to also be faithful, O God, Lord, as we live, O God, Lord, dito sa mundong ito and as we receive yung mga pagpapala mo, tulungan mo kami, Lord, na ang una naming iisipin ay ang nais mo, ang kalooban mo para sa aming mga buhay, O God. Salamat, Panginoon. We believe that here on earth, ang inyong mga anak ang tumatanggap ng mga kaloob na ito, but there in heaven, you receive it with gladness, O God. Salamat, Panginoon, sa iyong pagsama sa amin all throughout the day, and as we hear your word, ikaw po ang patuloy na magbukas ng aming mga puso. Let it be a fertile soil to receive your words and to really live according to your will and purposes. Salamat, Panginoon. To you all the glory and the honor. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Amen. Praise God. Sige po, palapang muli natin ng Panginoon. Amen. So, God is good. Grabe. Amen. Blessed ba? Blessed. Amen. So, kaya po tayo dito sa church para pasalamatan at papurihan ng Panginoon dahil napakabuti niya sa buhay natin. Amen. At araw-araw na lumilipas at araw-araw na darating ay may ginagawang bago yung Diyos. Amen? Kaya nga po yung series po natin, Moving Up, ibig po sabihin nito, ay kailangan sumunod din po tayo sa alon na kung saan tayo dadali ng Panginoon sa buhay po natin. Amen? So, pwede po tayong tumayo muli at magpasalamat sa Panginoon sa pamagitan po ng panalangin. Amen. Praise God. Lord, maraming salamat po sa umagang ito. Naparito po kami para dakilain ka sapagkat hindi mo kami pinabayaan sa kabuuan ng linggong ito. At ipinakita mo, O Diyos, ang iyong kapangyarihan sa aming buhay sa pamamagitan po ng pagtugon sa aming mga problema, sa aming mga panalangin, sa aming mga kalusugan. At salamat, Panginoon, sa kasiyahang ipinagkaloob sa amin sa kabuuan ng linggong ito. At sa mga answered prayers, O God, maraming salamat po. At sa mga kapatiran, Panginoon, na hanggang sa ngayon ay nananalangin po sila sa isang importanteng bagay sa kanilang buhay. Lord, alam ko po na you are the God who answers prayer at the right time, O God. At alam ko po, Panginoon, na narinig mo ang kanilang panalangin at ikaw po, O Diyos, ay tutugon on the right time. Lord, kaya salamat po, O Diyos. At sa oras na ito, as we go to your word, Lord, buksan niyo po ang aming mga puso, ang aming mga isip, ang aming mga buhay, Pate God, upang tanggapin ang iyong salita na may kaluguran. At kung meron pong mali sa aming pong pagkakaintindi at nakarinig po kami ng tama ayon sa iyong salita, Lord, babaguhin po namin ang aming kaalaman patungo sa iyong karunungan, Panginoon. At dalangin po namin ngayong umaga na maging buhay po ang aming mga diwa. At upang aming marinig po ngayong umaga ay maisa pamuhay po namin, matanggap po namin ang totoo at tama, Panginoon. At maisa pamahagi din po namin sa iba. Salamat po, Ama. Pangunahan niyo po kami sa pangalan ni Jesus. Amen at amen at amen. Sige po, pwede na po tayo po. Amen. So, magpapatuloy po tayo sa atin pong message ng tawag po ay Move Out
from our comfort zone, no? Move out and move forward. Okay? So, it is about our spiritual journey across life as a church and as a believer. Okay? And ngayon po ay patuloy po nating matutunan yung pong nangyari po sa mga Israelita nung nandun po sila sa wilderness on their last 11 months, no, sa wilderness, no. So bilang recap lang po sa ating napag-aralan last week, na-share ko po sa inyo that the number one problem of Christian churches and believers today is contentment, no. Contentment hindi ito pinag-uusapan yung material things, kundi kontento na tayo sa buhay pananampalataya natin, no? Kasi marami pong mga mananampalataya ngayon ay kontento na sa pa-attend at pakinig-kinig ng salita ng Panginoon at linggo-linggo ay gano'n na lang yung nangyayari sa kanila at meron pa akong narinig na ibang tao na sinasabi po nila na tumanggap naman ako sa Panginoon eh. So kung tumanggap ako sa Panginoon, ligtas ako, so bakit pa ako maglilingkod? Amen? Pero hindi niya naisip na bawat isa sa atin, nilikha po tayo ng Panginoon na meron pong purpose, na meron pong reason. Hindi ka nilalang ng Panginoon na matalino para sa sarili mo lang, or hindi ka nilalang ng Panginoon na meron mga pagpapala sa sarili para sa sarili mo lang. Meron kang purpose kaya ka create ng Panginoon. Amen? At kung hindi po tayo magiging tapat doon po sa gift, no, ng Panginoon sa atin, paano po tayo pagkakatiwala ng Panginoon sa mas malalaking mga bagay? Amen? Ang design po ng Panginoon sa ating buhay ay mamunga. Sabihin po natin mamunga. No, ibig sabihin po, mga kapatid, may nangyayari po sa buhay po natin. At habang nagbabago po tayo binabago ng Panginoon, may nangyayaring mas maganda pa sa buhay po natin. No? So, sabi nga nun, being contented in life is good. No? Tama po, no, na maging kontento po tayo sa buhay. But when it comes to growth and maturity, hindi po maganda yung kontento tayo sa kasalukuyan, sa sitwasyon po natin. No? We must not be contented with our present condition and just gliding in our spiritual life. Yung routinary, yung ginagawa po natin sa buhay pananampalataya, no? And not advancing forward. No? Ako po, nung nakakilala po ko sa Panginoon, ay bago ko po dinisay na maglingkod sa Panginoon, lumalim muna ako sa pananampalataya. No? Every day, nagbabasa po ako ng Bible, nananalangin, umatid ng church, nag-aaral. No? To the point na hindi po tayo magsasabing, ready na ako para maglingkod. Hindi. Ang magsasabi niyan, Lord, bibigyan tayo ng desire para maglingkod sa Kanya. Amen po ba? No? Lahat po tayo, pwede natin sabihin na gusto ko sa worship team, o gusto ko magpastor, o gusto kong magturo o mag-handle ng paid group, no? All of that, no, is not good. It is good, pero ang magbibigay po sa atin ng go signal ay yung ating Panginoong Jesus, no? Kasi po nakikita ng Panginoon yung readiness, how ready we are, no? Para po mag-advance tayo o mag-move forward tayo. Amen po ba ron? Amen? Hindi mo pwede sabihin gusto mo maging pastor, pero hindi ka naman nag-aaral ng salita ng Diyos. Amen? Hindi ka pwede magsabi na pupunta ako ng worship team, pero hindi ka naman nagsasanay umawit. Amen? So, ang part lang po natin bilang mananampalataya is to prepare ourselves, no, spiritually, saka doon sa talent na binigay sa atin ng Panginoon, and the rest, no, it's up to the Lord. Amen? Iba nga po, pinipilit po niya umawit sa Panginoon, pero ang desire pa ng Panginoon sa kanya, mag-preach. Amen? At kung saan ka dadali ng Panginoon, doon ka. Amen? So, kailangan po nating huwag magpakakampante sa kung ano sitwasyon po natin sa kasalukuyan, sapagkat kung ano po yung sitwasyon po natin spiritually sa kasalukuyan is not enough,
no, for the future. Okay? Kailangan nag-a-advance din po tayo sa growth natin sa Panginoon. We must never become contented with what we are right now. We must move out of our comfort zone and we must move forward, no? Because we will never grow and mature if you do nothing. Kung wala po tayong gagawin sa buhay po natin, hindi po tayo mag-grow, hindi po tayo magmamature. Kapatid, no? Yung pupunta ka lang ng church, no? Just because kasi ang Kristiyano pumupunta ng simbahan, hindi po ganun ang buhay Kristiyano. Okay? Kaya tayo pupunta sa simbahan. Lahat po tayo, no? Kaya po tayo pupunta sa simbahan para magpuri at sumamba sa Diyos. Amen? Hindi para, ako po, sinasabi po sa workers, no? We all, lahat po tayo dapat mag-serve sa Panginoon. Pero pagdating nung time na tayo po ay kailangang mag-worship at mag-aral ng salita ng Panginoon, mag-worship at mag-aral ka ng salita ng Panginoon. Ano ibig ko po sabihin, mga kapatid? No? Every Sunday, dapat po lahat tayo ay kumakain ng salita ng Diyos. We are not, para sa akin po, no? We are not here to become Martha. Alam niyo po si Martha? No, si Martha, nung dumating po yung Panginoon, inanyahan po siya kumain po sa kanilang tahanan. Si Martha po, naging busy siya. Saan siya naging busy? Sa pag-prepare, pagluluto. Pero si Mary ay, pinagandaan niya po yung sarili niya sa presensya ng Panginoon. Umupo siya sa kanya, sa paanan ng Panginoon at nakinig ng salita ng Panginoon. So, ano nangyari kay Martha? Nairita siya po kay Mary. Sabi niya sa Panginoon, Lord, di mo pa siya sasabihan. No? Ako papakahirap ako mag-prepare, pero siya nakaupo lang at nakikinig lang sa iyo. Anong sabi ng Panginoon sa kanya? Hindi naman masama yung ginagawa mo. Pero yung ginagawa niya ay higit na mahalaga at hindi mo ito maaalis sa kanya. Ano ibig sabihin ng Panginoon dito? When we go to church, no, mga kapatid, no, hindi masamang maglingkod, no? Pero when it comes to hearing the Word of God, dapat ang priority po natin iyon. Amen? Hindi po masamang maglingkod sa Panginoon, pero first and foremost, no, we acknowledge the presence of the Lord right here, right now. So dapat po yung ating puso't isip ay nakatuon sa salita ng Panginoon. No? Isa pong bahagi yan for us to move out of our comfort zone and move forward towards maturity. Amen? Priority po natin na Sunday in hearing the Word of God. No? Right here, right now, we are all hearer of the Word of God. Amen? Nakikinig po tayo ng salita ng Panginoon at dapat po natin dapat po tayo mag-focus. Bababa ko. Ay, tataas ko. Ayan. Amen. So, yun po yung ating, we will never grow and mature if you do nothing. We need to become discontented spiritually. No? We must want more of knowing God and serving Him. Kasi pag habang nakikilala mo yung Panginoon na mas malalim, doon ka binibigyan ng salita ng Diyos ng eagerness to serve Him. Okay? Hindi mo mararamdaman na gusto mong paglingkuran ng Panginoon kung hindi mo naintindihan yung sinasabi ng salita ng Diyos. Amen? So, kailangan po nating hindi makontento, no? We must want more, not on earthly things, no? Pero tandaan po natin, mga kapatid, no? God will still bless us. Lalong-lalo na kung ikaw ay tapat, no? Na naglilingkod sa Panginoon. But on who Christ is and our mission and purpose for His kingdom. Okay? So, even Paul himself was not satisfied with where he is, no, in his Christian life. Kaya nga sabi niya po sa Philippians chapter 3, di ba, sabi niya, I know that I still have a long way to go. Okay? Pag meron po tayong na-accomplish for God's glory, o nag-mature po tayo for God's glory, it is not enough. So we must want more. More of God pa. Amen? More of Him pa. No? If you are not careful,
you can allow yourself to get to the point of contentment without knowing it. Okay? Parang mararamdaman nyo lang na parang okay na to. Alam niyo yung sa Facebook, okay na to. Di ba? Parang ganun ang mangyayari sa atin, okay na to eh. No? Which can make you not to move forward. Okay? So a church that don't grow doesn't mean they are doing something wrong. No? Ang simbahan daw na hindi lumalago, no? Hindi ibig sabihin ay may ginawa silang mali, no? Kung di pwedeng ibig sabihin ito, wala silang ginagawa. Okay? Wala silang ginagawa. They become relaxed. They don't mind that they have a purpose as a church. No? Kaya sabi po ni A.W. Tozer, the most dangerous enemy facing the church today is the dictatorship of the word routine. Okay? Examine po natin yung buhay pananampalataya po natin ngayon. No? Yung bang ginagawa po ba natin every week, the same? The same ba? Nabawa, spiritually pagising mo, pray, tapos read the Bible, 2-3 chapter. Pagkatapos nun, sa hapon, siguro pray, tapos basa uli Bible, tulog. Pagdating ng Sabado, punta rito as a worker, ganyan-ganyan. Tapos, pagdating ng Linggo, attend tayo. Then, after 1 week, yun din ang gagawin natin. Lahat ba tayo ganon? Amen? But some of us are. Amen? Pero, hindi dapat siya ganon. Kasi pag ganon pag ginagawa natin, paulit-ulit na lang, minsan nawawala yung saysay. Nakuha niyo yung point ko? Nawawala yung saysay na parang kahit na hindi ka mag-isip, no? Pag nag-pray ka, kahit na hindi mo isipin, tuloy-tuloy yung prayer natin. Sino naka-experience nun? Amen? Ang tawag po doon, nagiging routinary na tayo. O kaya, pag nagbabasa tayo ng Bible, binabasa mo lang yung 3 chapters, pero hindi mo naintindihan. Ang tawag po dyan is routinary. O kaya pupunta ka ng church, no? Automatic. No? Uupo ka sa lugar mo kung saan ka lagi nakapwesto, at makikinig ka sa salita na pagkatapos doon uuwi ka, routinary, automatic. No? So, paano natin gagawin ang buhay pananampalataya natin na hindi maging routinary? Paano? No? Ariin po natin o iadya po natin na ang bawat gagawin po natin araw-araw bago para sa Diyos. When you pray, mga kapatid, kapag nag-pray ka na yun lagi, routinary. Pero pag magpe-pray ka na iniisip mo kung ano yung dapat mong ilapit sa Diyos ngayong linggo, hindi ka maging routinary sapagkat hindi mo sinabi yung prayer mo last week. Amen? So, mas maganda, kung paano ko nakikipag-usap sa tao, no, na siyempre, pagkausap mo yung tao, kung ano yung detalye ng nangyayari sa inyo nung araw na yon, nasasabi mo. Pag nakita uli kayo, alam nga naman sasabihin mo doon sa tao na yon, yung pinag-usapan nyo last time. So anong maganda? Pag-usapan nyo yung bago. Amen? Sabi ng Bible, no, ang pag-ibig ng Diyos ay laging bago. They are new every morning. Marami tayong experiences na binigay ng Panginoon na pwede nating ipagpasalamat sa Kanya bawat panalangin natin. Tama po ba? Marami. Hindi lahat ng bahagi ng buhay po natin, kumikilos yung Diyos. Hindi lang sa finances, hindi lang sa health, no? Even in relationship, even in the people na dinadala ng Panginoon sa atin, marami pong binibigay ang Panginoon, and there is a lot, no, na pwede nating ipagpasalamat o ipanalangin sa Panginoon sa ating buhay. Naintindihan po natin? Ulitin ko po, pag sinabi nating routinary, paulit-ulit na lang. Wala nang sense, wala nang pag-ibig, wala nang importansya. Kaya gawin po natin sa araw-araw na ginagawa po natin, mag-advance po tayo, lumago po tayo sa relasyon po natin sa ating Panginoon. No? When routine becomes the Lord in your life or in the life of the church, there will be no moving on
and moving forward. Okay? Programs are so organized and existing, no? And the existing settings are not accepted as normal. Pag nagmi-meeting po kami mga pastor, ang mga leadership ng church, lagi ko po sinasabi sa kanila, huwag tayong sumunod sa programa. Hayaan mo yung programa sumunod sa presensya ng Panginoon. Amen? Example, mga kapatid, pag umaawit po ang mga workers po natin, mga worship team po natin, nagpa-practice po sila ng mga kanta. Amen? Pero pag ang song leader po na-lead, no, naawitin yung ibang kanta kaysa sa practice namin o nila, no? Aawitin nila yung nililid ng Panginoon, na aawitin nila. Naintindihan po natin? Kasi po, mas merong pong anointing kaysa sa sumusunod po tayo sa programa na nangyayari dito. Amen? Even in preaching, mga kapatid, no, hindi po mangyayari sa isang church na yung preach kahapon o last week, ipipreach uli ngayon. Amen? Though posible po yan, pero nag-grow na tayo ron eh. So, kailangan natin mag-move forward for another level of maturity sa buhay po natin bilang simbahan. Amen? So, natutunan po din po natin last week, patungkol po sa pagtagal ng mga Israelita na nakahimpil dun po sa wilderness. No? They are already comfortable in their condition. Sabi po ng verse, no, sabi rito, you have stayed at this mountain long enough. Amen? Ibig sabihin nun, for 11 months, mga kapatid, nandun po sila sa lugar na yun. No? They were supposed to be in the promised land for 11 days, but it took them 40 years in the desert, 11 months of stationing in Kadesh Barnea, the entry point to the promised land. No? But one day, sinabi po ng Panginoon sa kanila, no, it's time to move out and move forward. Ibig sabihin, mga kapatid, no, alam ng Panginoon yung nangyayari po sa buhay ng mga Israelita. Ganun din po sa atin. No? The Word also speaks to us right now. No? It's time for us to move out and move forward from our present situation, whatever it may be. No, kailangan po natin, mga kapatid, na mag-level up, no, sa buhay pananampalataya po natin, mga kapatid. No? Huwag po tayong magpapakampante na okay na tayo spiritually sapagkat ang kaaway po, si Satan, ang diablo, mga kapatid, hahanap siya ng weak foundation mo, weak spiritual foundation mo kung saan siya pwedeng pumasok at sirain. Amen? So, ibig sabihin ng bawat area po ng pananampalataya po natin, ingatan po natin sapagkat ang tao po madaling bumagsak. Amen? Madali po tayong bumigay. Hahanapin lang ng Panginoon yung weak spot mo. No? Ano yung weak spot natin? Halimbawa, talagang ang frustration po natin magkaroon ng God's will. So, hahanapin niya ng kaaway para doon ka titirahin para bumagsak. So ano dapat natin gawin? Kailangan po nating mag-advance sa ating karunungan patungkol po sa kalooban ng Panginoon sa area na yon. Amen? So, maybe we have stayed too long in a certain level of Christianity, no? Doing the same thing over and over again. It became routinary, and now God wants us to move out and move forward to a different level of journey and maturity. Sino po rito yung mananampalataya na 5 years na? Taas kamay. 5 years na. Wala? 4, 3, 2, 1. Okay? Sino yung mga rito, mga 5 years above? Taas kamay. Amen? Dami oh. Amen? So, ibig sabihin nun, kung tayo po ay higit na 5 taon, halimbawa, sa ating pong buhay pananampalataya, dapat po nagmamature na tayo sa buhay po natin. Dapat po, sa mga oras na ito, naglilingkod na tayo, o nagtuturo na tayo, o umaawit na tayo sa Panginoon. Amen? Huwag po tayong magpapakakampante na attend lang tayo ng attend.
ng worship service at hindi po tayo maglilingkod, no? Kapatid, napakasarap pong maglingkod sa Diyos. Alam niyo kung bakit? Kasi habang ginagamit ka ng Panginoon sa kanyang kaharian, siya bahala sa iyo. Siya bahala sa iyo, mga kapatid, no? Taste and see that the Lord is good. Amen? Step of faith lang. Pastor, wala akong alam no? Kung saan ako gagamitin ng Panginoon. Yan yung gusto ng Panginoon, yung wala kang alam. Kasi kung ikaw ay matalino, baka hindi mo siya kailangan. Amen? So, ang kailangan ng Panginoon, empty vessel, empty heart, no? Para hayaan mo yung Panginoon na kumilos para sa iyo. Kung sa buong buhay mo, saan ka trinay ng Panginoon, no? Doon ka paggamit, no? Ibig sabihin, di lamang yan spiritually, maging physically. Tingnan mo yung mga nanay po natin, no? Kung saan sila ginagamit ngayon, doon sa husay na ibinigay ng Panginoon sa kanila. Sa pagluluto, no? May mga kapatiran tayo, magaling maglinis, mag-ayos ng upuan. May mga nag-level up na, no? Last Thursday, no, nakita po natin isang kapatiran po natin, nag-share na ng Word of God, no, sa Marikina. No, baka naman ikaw ay hinihipo ng Panginoon na mag-share ng Word of God dito sa Pasig. Amen? O kaya mag-handle ng faith group or mag-share ng faith walk. No, marami po tayong pwedeng gawin para po mag-advance po tayo sa ating pananampalataya, no? And God said this because gusto ng Panginoon for us to move out and to move forward because God wanted us to endure life's challenges. No, gusto ng Panginoon ma-withstand natin yung challenges ng buhay, no? God wants us to withstand, to survive, and to overcome whatever comes our way. Kasi po, pagka nagmamature po tayo sa pananampalataya, no, kaya po natin banggain lahat ng hamon ng buhay. Hindi tayo magko-complain sa Panginoon. No? Lahat ng mga bagay na dadaan sa ating buhay, kaya po nating i-handle. Amen? Because at kailangan po nating i-endure ang lahat ng hamon ng buhay sapagkat meron po tayong tendency to live out the past, no? Kumbaga, doon sa buhay po natin, pwedeng dumikta o diktahan o diktahan ng past natin yung buhay po natin ngayon, no? The past, both the good and the bad, tend to keep us stuck in the present, no? Dati ginawa ko na yun, ngayon hindi mangyayari pa rin yan. O dati, ito yung ginawa ko, hindi failure. So, syempre, ngayon, failure din yan. No? Our failure in the past may dictate us that we will also fail in the present. And it can destroy what God has for us in the present. No? Even the good things hinder us to move forward. Ay, ganda yung position ko rito. Hindi na ako magkukumit sa Panginoon. Manager na ako ng isang kumpanya. No? Blessed naman ako ba't kailangan ko pang mag-commit, no? So, what shall we do with that past, no? Napag-aralan natin last week, sabi po ni Paul, ay to forget what is behind, no? Forget the past, no? Sabi po sa may verse 13, Philippians 3, no? The one thing I do is to forget what is behind me. Wala naman siya sinabi na ilang parte lang. Kung hindi, even the good and the bad, no? Kalimutan mo na yan. Why? Sapagkat lahat ng nakaraan, hindi mo na kayang baguhin. Amen? Hindi mo na kayang i-undo. Sapagkat nangyari po yan. Ang kaya lang po nating makita dun sa past ay yung lesson na natutunan na po natin sa past na yon. Amen? Do not think about the past things, no? Kahit na sabi, magandang i-reminisce, no? Masarap yung maganda pa nung 5 years ago, maganda ng activity, ganyan-ganyan. Pero huwag ka nang manatili doon, no? Huwag ka nang manatili doon. Hayaan mo lang na maging dahilan lang po siya para gumawa ka pa ng higit para sa Panginoon, no? At pangalawa, natutunan po natin, kailangan may kakayahan na po tayo to start all over again. Amen? So kahit na wala na po yan, wala nang basihan, no basis na po yung past, at makakapag-umpisa na po tayo sa ulit, no?
God sees all time from beginning to end. And He tells us the same thing, no? And starting over is never easy. Sa totoo lang naman, sapagkat you will start from scratch. You will start from zero, no? But give your concern to God, no? Because God is already there. Amen? So, wala pong imposible sa ating Panginoon. And the third na pinag-usapan po natin is to expect the best ahead. Ano ibig sabihin na to? Don't dwell on the negative areas of your life. Yung word na hindi ko kaya, no? Hindi, always be positive. And oftentimes yung negative natin ay positive sa Panginoon. Amen? There are certain things sa buhay po natin na sinasabi ng Panginoon, no. No? Pero yung no na yun, it doesn't necessarily mean na hindi ibigyan ng Panginoon sa'yo. Kung hindi pa right timing. Amen? So, expect the best ahead. Sabi po sa may 1 Corinthians 2 verse 9, but as the scripture says, no one has ever seen, no one has ever heard, no one has ever imagined what God has prepared for us, for those who love Him. Kumbaga mga kapatid, no, what to expect, sabi dito, what to expect ahead, yung mga bagay na darating. No? Sabi ng Bible, hindi mo pa nakikita yung kayang gawin ng Panginoon. Hindi mo pa narinig yung kayang gawin ng Panginoon. At hindi mo pa ma-imagine yung ano ang kayang gawin ng Panginoon sa atin. Amen? So anong dapat lang natin gawin? Expect the best. No? Kasi ang plano ng Panginoon is to prosper us and not to harm us. Now, dito po tayo nagtapos last week. So the one hindrance to endure life's challenges is the tendency to live out the past. No? Another hindrance, mga kapatid, is the tendency to live contentedly. Yung posibilidad na mamuhay po tayong kontento na, no? Kung ano po yung kalalagayan po natin. Imagine mga kapatid, no, for 11 months, yung mga Israelita po ay nakakamp, no, nakahimpil at namumuhay sa paanan ng Mount Sinai, no? 11 months that they settled comfortably. Why? Because God provided everything. Amen? Kasi hindi sila pinabayaan ng Panginoon. Kahit matigas ang ulo ng mga Israelita, hindi po sila pinabayaan ng Panginoon. And even us, mga kapatid, no, kahit matigas ang ulo po natin, hindi po tayo pababayaan ng Panginoon sapagkat anak po tayo ng Diyos. Amen? So, they have grown familiar. Siyempre, pag matagal ka na sa isang lugar, alam mo na yung mga pasikot-sikot sa lugar. Pag pupunta ka ng palengke, alam mo yung shortcut. Kung bibili ka ng sibuyas, alam mo kung saan yung pinakamura, o kung mayroong mga ngaso sila, mag-hunting, alam nila kung saan yung maraming hayop. So they had grown familiar to their surroundings, no? And life was good, no? Nung time na yon, sapagkat everything was provided for them. If you are siyempre maganda po yung buhay ng isa natin kung komportable po tayo. Amen? Malamig, no? Aircon, tapos walang gaanong problema, lahat nandiyan naman, no? Tatayo ka lang, pupunta ka lang. Sabi ko nga sa misis ko, yung nilipatan po namin bahay, sabi ko, very comfortable. Pagbaba mo, mall. No? Tapos lahat ng gusto mong bilhin, halimbawa, nagluluto ka, kulang ka ng sibuyas, baba ka lang, nandun na yung bilhin. Very comfortable, no? Ganun din po yung mga Israelita, kumbaga hindi po sila pinabayaan ng Panginoon. Kaya lang, may problema, mga kapatid, no? Kapag po tayo ay namumuhay ng kontento, no? Minsan, nakakalimutan pong humanap sa importanteng mga bagay o hanapin ang importante mga bagay. Sabi po sa Amos chapter 6, verse 4 to 6, no? Yung prophet Isaiah po speaks to the nation Israel that has become so comfortable with no intention of moving on. Sabi po rito, no? You lie on beautiful, expensive beds. Imagine po natin, mga kapatid, no?
You do not work, but you rest all the time. No? You eat fat young sheep and cows. Like King David, you play music on your harps and you sing new songs. No, kumbaga talagang so blessed, no? So blessed. You drink lots of wine, you put beautiful oils in your bodies, no? But you are not sad that Joseph's descendants are destroying themselves as a nation. No? Sarap buhay, no? Lahat ng kasarapan ng buhay nararanasan nila to the point na hindi nila iniisip yung mga nangyayari sa mga Israelita, no? Bilang isang bansa, 'di ba na naging slave sila ng bansang Ehipto, no? Sarap buhay nila. That is why for just a slight and minimal problem, they thought of going back to Egypt again. They complain, no? Kaya nyo ba kami dadalhin sa ibang lugar para doon kami mamatay? Mas masarap ang bumalik sa Ehipto. Doon kumakain kami. No, magtrabaho lang kami, kumakain kami. Hindi nila iniisip na sila po ay slave doon po sa area sa pagkumakain sila. They are satisfied eating 3 times a day. No? This is also true in the life and ministry of some Christians today. Sana hindi po sa atin, no? They follow the Lord only if they are supported. They don't want to live by faith. They want to make it sure that there are provisions in their life, no? Kapatid, no, ang paglilingkod at ang paglilingkod sa Panginoon hindi nakabase kung ano yung may matatanggap ka. No, kasi po ang paglilingkod sa Panginoon, kaya ka naglilingkod kasi may natanggap ka na. Amen? Ano yung unang tinanggap mo? Unang buhay na walang hanggan. Mga kapatid, walang ka may papalit sa buhay doon. No? Pangalawa, mga kapatid, once you have a relationship with God, no, ipaparanas sa iyo ng Panginoon yung langit dito sa lupa by blessing you not just with material things but with your relationship, your health, no, people around you, no? Yung kailangan maging mindful po tayo sa mga kapatid, mga tao na dumarating sa buhay po natin sapagkat dumating yan sa buhay po natin kasi dinala yan ng Panginoon with a purpose. And that is to make you better. A better Christian. Amen? So, kahit na yung dumating, yung kinaiinasan mong tao, mga kapatid, it is a blessing from the Lord. Kasi tuturuan ka niya maging patient. Amen? So, let us live by faith, no? Bilang mananampalataya. Huwag tayo masyado mag-focus sa material things. Hindi ka naman si material girl. No? Huwag tayo mag-focus sa mga bagay na mawawala na kalaunan. Alam po ba natin 'yon, no? Halimbawa, yung salapi, no? Kahit may milyon ka ngayon, ilang panahon lang 'yan, mawawala din 'yan. Wag mong bigyan ng kasiyahan yung buhay mo dahil meron ka, no? Sapagkat darating araw, no, hindi ka ngingiti kapag yung meron na 'yon nawala na sa iyo. Ang importante, mga kapatid, magkaroon ka ng wealth in your relationship at yung building ng inyong kaluluwa, no? Para pagdating ng panahon na makatagpo natin ng Panginoon, no? Sa muli niya pababalik o mauna tayo, no? Hindi natin pagsisisihan yung nangyari sa atin dito sa lupa. Amen? Alam niyo, mga kapatid, no, ngayon ko lang naisip, no, kung ano meron po tayo ngayon, inadyaya ng Diyos. At sapat. Amen? Kaya huwag ka na magnasa ng mas malaki. Sapagkat kung kung dumating man yung pinaghirapang malaki, kung wala ka rin lang joy, no, useless po yan. Amen? So, ibig sabihin, mga kapatid, lahat ng pagtuunan po natin yung mga heavenly things kesa worldly things, mga kapatid. Hindi mo pwede pagsamahin lahat. Amen? So, ang gusto ng Panginoon
sa buhay po natin is to endure life's challenges. No? Lahat po ng klase ng hamon ng buhay, gusto ng Panginoon pagtagumpayan po natin sapagkat gusto po ng Panginoon na maranasan po natin ito at mapagtagumpayan ng tama. No shortcut, no stopover. God, He wants us to go through and conquer life the way He designed it for each of us. He wants us to focus on Him only. Ibig sabihin mga kapatid, kung ayaw mong dumaan sa isang sitwasyon ng buhay mo, huwag mong gawing mag-long cut o mag-shortcut, mga kapatid. Kasi wala pong victory doon. Huwag mong iwasan yung challenges ng buhay sapagkat inadyaya ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Whether we like it or not, mga kapatid, dadaan po tayo sa lahat ng challenges ng buhay. Ang ulan daw, umuulan para sa mga mananampalataya at hindi. So, ibig sabihin, hindi lang ikaw ang dumadaan sa mga pagsubok ng buhay, kundi lahat po tayo, mananampalataya man o hindi. No? Tandaan po natin, si Peter po, hindi po siya makakalakad sa tubig kung hindi po siya lalabas ng bangka. Ulitin ko po. Si Peter, hindi po siya makakalakad sa tubig kung hindi po siya lalabas ng bangka. No? Katulad din po natin. Hindi po tayo magtatagumpay, hindi po tayo magmamature, hindi po tayo magagamit kung nandun lang po tayo sa comfort zone natin. Amen? Maraming avenues para makapaglingkod po tayo sa Panginoon. No? Hindi po inadya ng Panginoon lahat tayo pastor. Sino makikinig? Hindi po inadya ng Panginoon lahat po tayo sa isang area lang gagamitin ng Panginoon. No? Kaya nga, lahat tayo, we're supposed to be a gift to the church. Siguro, iba sa atin pastor, iba sa atin teacher, di ba? Lahat po yan, regalo ng Panginoon sa atin. The process of growth involves joy and pain. Ulitin ko po, the process of joy the process of growth involves joy and pain. No? Also, kung ibig ng Panginoon na i-endure po natin ang mga challenges ng buhay, ang gusto rin ng Panginoon ay sundin po natin yung kanyang, o i-claim po natin ang kanyang promises. Mali yata ito. Yan. Ang pangalawa po, so, una po, endure life challenges. At pangalawa po is obedience. Ang ibig ng Panginoon sa bawat isa atin is to obey Him. Obey Him. So, buksan po natin muli, Deuteronomy chapter 1, verse 7 to 8. Sabi po rito, it is time to break up and move on. Okay? Go to the hill country of the Amorites and to all the neighboring regions. Ito po yung instruction ng Diyos sa kanila. The Jordan Valley, the hill country, the western foothills, the Negev, and the coastal plain. Go to the land of the Canaanites and to Lebanon and all the way to the great Euphrates river. And verse 8, look, I am giving all this land to you. Go in and occupy it, for it is the land the Lord swore to give to your ancestor Abraham, Isaac, and Jacob, and to all their descendants. Dito, sabi rito, magligpit na kayo. Okay? Mag-impake na kayo at kumilos na, sabi niya. At gawin nyo ito, punta kayo dito. Ganon. Bakit? Kasi sabi niya, ibibigay ko lahat ng ito sa inyo. So ano yung gustong ipakita ng Panginoon sa atin dito? Una, God wanted us to take a step of faith. Ano yung step of faith? Ang ibig sabihin po sa layman's term ng step of faith, yung kikilos ka, pero hindi mo alam ang posibleng mangyari. Amen? Hindi mo alam kung magtatagumpay o hindi. Basta ang alam mo, nagtitiwala ka sa Diyos, kaya mo gagawin ito. Okay? So take
a step of faith, no? Sabi nga, no, i-notice po natin mga kapatid, no? Yung word na break the camp and move on. Break the camp and move on, no? Bakit sinabi ng Panginoon na mag-impake o i-demolish bago umalis sa lugar na yon ang mga Israelita, no? Pwede naman nilang ang tawag doon, pwede naman nilang idalhin yung mga gamit nila papunta po sa promised land, o kaya ay iwan nilang nakatayo para yung ibang mga traveler magamit po nila yung camp na yon. Pero ang utos ng Panginoon dito, to break, sirain, i-demolish, no? Bakit? Because God wanted them to make a bold step of faith and claim the promises of God. Wala kang dadalhin, no? Magtiwala ka sa Panginoon sapagkat tapat siya sa kanyang pangako. God simply commanded them to move out and move forward, and God wanted them their obedience, no? Kung ikaw po ay mananampalataya ng napakatagal na, you should be prepared spiritually along the way, no? Alam mo, yung buhay pananampalataya po natin mga kapatid, ang daming challenges, di ba? Kaya sabi nga sa una, let us endure, no? Life's challenges, no? Matagal na tayo, no? Dapat po maging ready na po tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Ganon din po yung sinabi ni Jesus, no? Sa Matthew chapter 16. Sabi po rito, Matthew chapter 16. Yan. Sabi po sa Matthew chapter 16, if any of you want to be my follower, you must stop thinking about yourself and what you want. Okay? Kung gusto mong maging follower ni Christ, no? Ang sabi niya, tigilan mo na ang pagtingin mo sa iyong sarili at kung ano yung kailangan mo, no? You must be willing to take the cross that is given to you for following me. Ibig sabihin mga kapatid, no, kung ano man yung mga nangyayari, no, sa isang buhay pananampalataya, willing tayong isa pamuhay ito, no? Kaya nga sabi ng Panginoon, di ba, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan man, no? Some church worker today are like the Israelites, no? Madaling magbago yung isip. They commit today, at bukas, give up na. Marami pong mananampalatayang gano'n. Konting problema lang, aatras na. No? Let's make a bold step of faith to obey God, no? Once and for all. Mga kapatid, no, walang, yung maraming pwedeng tumulang sa'yo, pero yung paglago, ikaw yun eh. Ikaw lang yun at ang Panginoon. At ang Panginoon, no? Most believers don't take advantage of God's unlimited resources because of lack of faith. Sabihin po natin, lack of faith, no? Kapag kakulang po o maliit po yung ating pananampalataya, hindi natin makita yung kayang gawin ng Panginoon sa atin. Amen? Dapat po ang buhay ng isang pananampalataya, may kumpletong pagtitiwala sa ating Panginoon, no? Sabi po sa Ephesians chapter 3, no? Sabi niya, we praise God who causes His power to work in us, no? In that way, He is able to do much more than we could ever ask for. Ang daming kayang gawin ng Panginoon sa atin. Ang daming kayang, ang laki ng kakayahan ng Panginoon na i-transform tayo, no? He can do much more na lagpas pa sa mga iniisip natin. Minsan iniisip natin, eto lang ako eh. Gusto ko lang maging ushering, pero ang Panginoon kaya kang gamitin para mag-share ng Word of God. Amen? So we never tap into a great resources that God has made available to us, no? Pag merong mga bagay na gusto nating gawin at nadi-discourage tayo, go to God, go to Jesus, no? Sapagkat madali po siyang makausap sa pamamagitan po ng panalangin, no? So God
wants us to make a step of faith, no? And God challenged them and us to trust His promises. Magtiwala tayo sa pangako ng Diyos. Ano sabi niya? Look, I am giving all this land to you. Go and occupy it, for it is the land the Lord swore to give to your ancestor, Abraham, Isaac, and Jacob, and to all their descendants. Mga kapatid, no? Sabi nga kung ang utos ng hari ay hindi nababali, mas lalo na yung utos ng hari ng mga hari, lalong hindi mababali. Amen? How many promises ang alam mo sa salita ng Diyos? Yun po yung lagi ko po tinatanong Sapagkat kung ano lang po yung promises ng Lord sa kanyang salita ang alam mo, siya po yung magmamanifest sa buhay mo. Amen? Kasi po, kiniklaim mo, ninanamnam mo, minemeditate mo. Paano kung hindi mo alam yung pangako ng Diyos sa plano mo? Kaya mo ba siyang panghawakan? Amen? So, very important po na nagbabasa po tayo ng salita ng Panginoon. Alam niyo po, may na-realize ako recently, no? A few days ago, naghahanap po ako ng Bible na madaling mababasa ko. Ibig sabihin, malalaki letra. Okay? So, kasi po medyo malabo na yung mata namin mag-asawa. Kaya naghanap ako ng Bible. Pag malalaki yung letra, mahal pala. No? Hindi ko makita yung presyo. 5,000. Ganon. Pero sabi ko, kailangan na. Kasi po mga kapatid, no, I encourage you to read the physical Bible. Iba. No? Pero tuloy ko muna. So, pumunta ako sa Mandaluyong, OMF, no? Nagtawag-tawag ako sa, even in Lazada, no? Nung pagpunta ko po sa PCBS, Philippine Christian Bookstore, nakakita ko, no? Una, inanap ko, large print. Nakakita ko, giant print. Nakakita ako ng isda, talagang mga dilis ang laki. Ganon. Pero, I was amazed, mga kapatid, no? Naganapan na pa rin ako, nakakita ko na super giant. Wow, sabi ko, grabe to, wala nang salaminan to, talagang, At nung nakita ko yung presyo, hindi ako masaya kasi mahal, almost 5,000 na isa. Pero naisip ko, mga kapatid, kung bibiling ko to, sabi ko, hindi ko to sasayangin. 5,000 Naintindihan po natin, mga kapatid. Bumibili nga tayo ng cellphone, magkano? Tapos yung cellphone, may Bible. Pero yung Bible nyo, hindi super giant. Ako, super giant. Amen? So, sabi ko, mga kapatid, hindi ko pwedeng sabing investment, pero treasure. No? Unang-una, kailangan ko i-force sa sarili ko to read more often. No? So, hindi ko binili isa. 2 binili ko. No? So, yung pera, babalik yan. Pero yung wisdom, hindi. Yung Word of God, babalik yan ng makabuluhan. Amen? So, na-realize ko din, mga kapatid, no, na okay naman yung binibigay, di ba? Sino pa nabigyan dito ng Bible Tagalog? Nababasa nyo? Hindi kasi? Maliliit. Saka libre. Minsan, hindi natin masyado binibigyan ng halaga. Totoo, hindi. Amen? Pero pag ang isang bagay may halaga at mahalaga, gagamitin mo siya. Makakatulong yung sinasabi ko po sa inyo, mga kapatid. So, I pray, mag-invest po kayo sa physical Bible. No? Makikita niyo po, mga kapatid, yung difference ng growth natin when you have that Bible. Ma-explore niyo yung mga promises ng ating Panginoon. Palapakan po natin yung Diyos. Yeah. The promised land was given to the Israelites long time ago. But until that time, they cannot see that happening. Kasi po nag-settle sila no? We don't see them doing anything. Kasi pag sarap buhay nga naman, paano ka pakikilos? No? Sarap na nga ng buhay. No?
they become comfortable to their present situation nung nakakamp sila. And just like the Israelites, we are to go in and possess our land. No? I-possess natin yung land. We must claim God's abundant promises for us. God wants us to actively participate in church where He placed us as workers, like faith group leader, no? Faith walk sharer, usher, worship team member, preaching, no? Kung kayo po yung nalilid sa preaching, ang mahalaga lang po mga kapatid, mag-level up po tayo sa atin pong pananampalataya. Ulitin ko po mga kapatid, no? Hindi po, ang church po na ito, hindi po tayo nag-iipon ng mga member. No? Hayaan mo yung member, epekto lang ng presensya ng Panginoon dito, no? Tayo po ay nagra-rise up ng mga gagamitin ng Panginoon para sa kanyang ubasan. At lahat po tayo qualified. Sabi mo sa katabi mo, qualified ka. Amen. Lahat po tayo qualified, no? God is calling us to make a stronghold of what He has prepared for us, of what He promised us. Amen? So, Paul said to press towards the goal. No, sabi po niya, no, I press on to reach the end of the race and receive the heavenly prize for which God through Jesus Christ is calling us. Press on. Magpatuloy po tayo, mga kapatid. No? Minsan, ewan ko kung makarelate po kayo, minsan kung sino pa yung mga mananampalataya, kasamahan sa simbahan, siya pa yung nagiging struggle natin. May mga ganon, di ba? Pero mga kapatid, no, God has placed them with a purpose. No? Para po pagtagumpayan po natin yung ganong mga challenges ng buhay. Kapatid, dito ko po tatapusin yung message na ito. No? Meron pong isang well-known preacher sa Amerika ng pangalan ay George Truett. No? Si George Truett. Ito pong si George Truett, meron po siyang isang matinding karamdaman na talagang nagiging hindrance sa kanyang ministry bilang pastor ng isang malaking church sa Amerika. And because of his condition, gusto niya na pong mag-resign bilang pastor, no, ng simbahang iyon. Subalit yung church po na yon ay nirefuse ang kanya pong resignation. Sabi niya, huwag kang mag-resign. Kahit na ano yung katatayuan ng iyong kalusugan, huwag kang mag-resign. Bedridden si George Truett. No? So before Dr. Truett's death, no, arrangement were made for him to preach his last sermon. Okay? So bago po siya mamatay, sabi po ng simbahan, you preach your last sermon in this church. No? So anong ginawa po nila, ay nag-set up po sila ng telephone, no? Telepono sa kanyang deathbed. And as the people listened, no, yung congregation sa lahat ng mga churches nila, including the main sanctuary, no, which is more than 3,000 attendee, nag-set up po sila ng speaker para marinig po nila yung last preaching ni George Truett. No? As the people listened over loudspeaker placed on the church sanctuary, they did not hear even one word of grievances or regret over his mouth. No? Nung nagsalita po siya, wala po silang narinig na sana inayos ko na lang, in-enjoy ko na lang yung buhay ko. Sana, ganito, sana. Wala po silang narinig. No? Pero meron po siyang salita na inulit-ulit niya po lagi. No? At ang salitang ito, be true to Christ, be true to your calling. No? Be true to Christ, be true to your calling. Maging totoo ka kay Kristo, maging totoo ka sa tawag sa iyo. Ano? Mga kapatid sa Panginoon, God requires us to be true to Him and true to His calling.
Maging totoo tayo sa Panginoon, no? Ano ba talaga tayo? Anak ng Diyos o anak pa ng mundo? No? Ano ba relasyon natin sa tingin? Ano ang relasyon mo sa tingin mo sa Panginoon? Totoo ba ito o hindi? Ano ba yung relasyon mo sa ating Panginoon? 100%, 50%, 70%? Kapatid, no? It is either 0% or 100% relationship to Christ. At kung totoo yung iyong relationship sa Panginoon, dapat po nagle-level up, nagmo-move up tayo bilang mananampalataya. No? You are not designed to just sit there. Pastor, matanda na ako eh. Kapatid, hindi dahilan ang katandaan para maglingkod sa Diyos. Pastor, may kapansanan ako eh. Hindi dahilan na may kapansanan ka para maglingkod sa Diyos. Pastor, may sakit ako eh. Hindi dahilan na may karamdaman ka para maglingkod sa Panginoon. Ang ibig lang ng Panginoon sa atin is to be true to Him at maging totoo tayo sa tawag sa atin. Ano yung tawag sa atin? No? Maglingkod, papurihan, maglingkod sa ubasan ng Diyos. I challenge you, mga kapatid, ngayong umaga, no? Maglingkod ka. Tinawag ka ng Panginoon. Ang Panginoon hindi nagkakamali. Nung tinawag ka ng Panginoon bilang mananampalataya, no? Alam ng Panginoon may magagawa ka sa kingdom niya. No? Alam ng Panginoon kung ano ang kaya mong gawin sa kingdom niya. Don't stay long to your present condition or position by just gliding and gliding, dulas ka lang ng dulas, no? Babalik-balik lang, routinary lang yung nangyayari sa buhay natin, no? At ang gusto ng Panginoon is for you to move out of your comfort zone and move forward. Tayo pong lahat ito mayo sa oras na ito. Kapatid, no? Just imagine these people, no? Nasa harapan ninyo. Naalala ko po yung yung kung ialaw ako ni Diyos, no? One time nung nasa soaking and devotion kami, meron po shinare si Diyos, sabi niya, pwede naman siyang maging attendee. Pwede naman siyang maging faithful tither, di ba? Pero bakit siya nagtutugtog? Bakit siya nagtutugtog? Ako naniniwala ako, mga kapatid, no? That is His purpose. No? Dinala siya ng Panginoon dyan. Ako po, mga kapatid, sinubukan ko po mag-aral ng keyboard. Taon. Pero hindi ako natuto. Taon ako na gano'n. Talagang may teacher pa ako at Christian din. Pero hindi ako natuto. Pero dinako ako ng Panginoon sa pagtuturo. Pero si Diyos, no, for God's glory, ang bilis niyang natutunan yung ginagawa niya. No? Why? Kasi nag-step of faith siya. Nag-level up, nag-move up siya sa kanyang pananampalataya. At naniniwala ko sinasabi ni Diyos, hindi masasayang ito. Hindi masasayang ito. Kaya mga kapatid, no, whatever talent, no, na pwede mo ibigay sa Panginoon, give it to God, no, for His glory. Hindi sa church, kundi sa Panginoon mismo. Upang sa ganoon, mga kapatid, no, makikita po natin na nag-move out tayo at nag-grow up, nag-move up tayo sa ating pong pananampalataya. Sige po, let's worship the Lord in spirit and in truth. Heaven is trembling in all your wonders. The kings and their kingdoms are standing amazed.
Here in your presence, heaven and earth become one. Here in your presence, all things are new. Here in your presence, everything bows before you. We bow before you. Thank you, Lord God. Praise you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. I pray na ma-overcome po natin yung fear natin, no? Na para hindi po tayo makapaglingkod sa ating Panginoon. I pray that you move forward, no? Para po makasama po namin sa ubasan ng Diyos at makapaglingkod. I pray na may mag-step forward sa atin para po mag-commit sa mga ministries. Sapagkat sabi sa Bible, marami pong aanihin pero kulang ang mag-aani. No? Pray to God, no? Kung saan po tayo dadalhin ng ating Panginoon. Taas po natin ating mga kamay and receive the blessings of the Lord. Lord, maraming po salamat sa patuloy na pangunguna mo, O Diyos. Salamat po sa kaligtasan na natamo po namin. At salamat po sa kalayaang makapagpuri at makapanambahan sa iyo ngayong umaga, Panginoon. Manalangin ko po, O Diyos, na sa loob ng linggong ito, O Diyos, ay ipakikita mo kung gaano kakalaki at kadakila, Panginoon, sa pamamagitan po ng pagtugon ng mga panalangin, pagpapagaling, pagpuprovide, Father God, pag-aayos ng relasyon, Panginoon, at pag-iingat po sa bawat isa sa amin. Dalangin po namin, Panginoon, na gamitin niyo po kami po, O Diyos, upang makapagpadala ng mga maraming kaluluwa, Panginoon, sa iyong simbahan, O Diyos, upang makarinig po siya ng iyong salita at malaman nila at makita nila kung gaano kakabuti, Panginoon. Lord, salamat po sa bawat isa. Pagpalain mo po ang bawat isa, O Diyos, at lalabas po kami sa tahanan mo, Panginoon, tunay ngang pinagpala mo. Salamat po, Ama, sa iyong papuri, kadakilaan, sa pangalan ni Jesus. Amen at amen at amen. God bless you.